Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. So eto na naman po, my latest update sa inyong VP Sara Duterte. Pero bago po tayo magsimula, flex ko lang po yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page at ganun din po tayo magpapasalamat sa lahat ng ating channel members, ganun na rin po sa mga followers, subscribers at nanonood ng ating mga videos. Maraming salamat po ulit and may God bless you all. So eto po, nagsalita ang inyong VP Sara Duterte. Pero alam nyo, pag ang ating topic is about Sara Duterte, wala po nanonood. Mukhang hindi na mabenta si Sara Duterte dito sa channel na ito kasi puro antay yata ang nanonood, kaya pag nakita nilang ay Sara Duterte, skip yan. Panoorin nyo naman, pakinggan nyo lang yung ating pagbibigay ng opinion at reaction. So yan nga po, siguro nakita nyo na sa title, walang ambisyon. Ayun naman pala, wala po siyang ambisyon na tumakbong presidente para sa 2028. Kaya yun naman pala, ito po ang nilalaman ng balita dito sa Manila Bulletin. Dito na lang po tayo kukuha ng headlines, Sabi diyan, it is not my ambition to run for president. VP Sara Duterte. Nagsalita na po, Hindi na po siya tamilmil ngayon kasi yung kampo nung kanyang ama ngaw. Panay ang banat kay Speaker of the House Martin Romualdez kasi daw po ang latest attack talaga nila ngayon buong kamara na buong House of Representative nakipagkampihan daw po sa teroristang grupong CPP, MPA, NDF. Hindi po galing sa akin yan, sa kanila po galing yan, sa kampo ng kanyang ama, the once and mighty President Rodrigo Roa Duterte. Siguro sa aking opinion, sa palagay nito, it's about time for me to talk. Kasi may history po siya. Di po ba? Ito po sabi, Vice President Sara Duterte has said she has no ambition to run for president in 2028. Tandaan niyo yan. Today is Sunday, November 19 dito sa North America at exactly 10:18 a.m. Babalikan natin tong vlog na to sa 2028. Kung totoo man itong sinasabi niya. Kasi so far, this is 5 years way. Sabi nga ni Martin, dun sa kanyang statement, he's not looking forward. Kasi ang iniisip niya yung present. So, binasag na rin po ni VP Sara Duterte yung mga pinagsasabi ng kampo ng ama niya, lalo na dyan sa Nation Building Station. Yung mga maiingay na alam mo talakitok na walang ginawa, akala nila binibuild up nila ang VP by destroying Speaker Martin and the whole House of Representatives. Kasi nakipagkampihan na nga dyan sa makakaliwang grupo na tulad ng Makabayan Black na sinasabi po nila, hindi po ako, na may alyansa sa teroristang grupong CPP, MPA, NDF. So yan, nagsalita ang inyong BP, hoy, kayo dyan, sa kabilang kubol, yung bagong breed of opposition, the likes of yun, yung samahan ng mga nagoyo ng inchik. Di ba? Ano pa? Samahan ng mga naratibong inchik. Nagsalita na po BP nyo, she has no ambition to run for president in 2028. Quote, ito po sabi niya, hindi ko naman talaga ambisyon na tumakbong vice president. Ay, storytelling ito. Yung history niya. Nung una po, bago mag 2022 presidential election, yan sabi niya, hindi ko naman talaga ambisyon na tumakbong vice president at lalong-lalo na ang president. Alam nyo naman, lahat yan. Di ba? Duterte said when sought for reaction on the statement made by her father, former President Rodrigo Duterte on the matter. Mamaya babalikan natin yung sinabi ng kanyang once and mighty
President Rodrigo Duterte. Ha? Quote ulit, sinabi ko na noon na hindi ko gustong tumakbong president. Lahat ng ginagawa natin, we can only plan but it will be truly God's plan that will prevail. O ayan, ang ganda naman yan. Kumbaga dito, it God's will, no? It is in God's plan, bahala na. Yun ang susundin natin. Let it out on God's plan. Maganda po yan. Magandang ano yan, magandang sinasabi. No? But the question is, nagagamit lang ba ang salitang yan para pagtakpan yung totoong ambisyon? O di ba sabi niya nga, sa imong ambisyon, huwag kang maging tambaluslos. Hindi natin lang kung sino yung pinatutulungan dyan. Ayaw kong magbanggit kasi no such specific person. Pero silang dalawa ni Senatora Aimee, sabi niya, tambaluslos daw si Daryl Yap eh. O baka si Daryl Yap nga yun. Sorry naman, Director ha. O kababayan kita, tagaga po tayo ha. Sorry naman, di kita tinitira dito. Kasi yung napanood ko po sa video, di ba, si Daryl Yap pala yung tambaluslos eh. Meron po yan. Tanong nyo pa kay, alam ni Director Daryl Yap yan. O, hindi niya ako masisisi dyan. Di ba? Ang ganda nito mga kababayan. Pinapaubaya ako na po sa Diyos kung ano po ang plano niya para sa akin. Lahat yan tayo sinasabi natin yan. If we are spiritual or religious. Ako sinasabi ko yan. It God's plan, in God's time, in God's term. Baka mamaya ito po yung isa sa mga similarity ng Ecclesiastes chapter 5. Tama po ba? Ecclesiastes chapter 5. Time for every season. Correct me if I'm wrong ha. Buong sa Bible first, medyo makakalimutin na po tayo. Correct me if I'm wrong. If that is Ecclesiastes chapter 5. Time for every season. This is it. In summation, let it all in God's plan, in God's timing, in God's term. Maganda yan. Pero, tanungin natin, yan ba ay totoo? Yan ba ay makatotohanan? Kasi doon sa first paragraph, sinabi niya, wala po siyang ambisyong tumakbong vice president or presidente. Unang-una nga, talagang tinutulak siya ng kanyang ama na maging presidente lalaban noong 2022. Kasi by the numbers, di ba yung mga survey siya ang mainit eh. Dahil nga sa pinakita niyang katapangan noong siya ay nanuntok ng sheriff. O di ba, ang tapang. At saka mayor yata siya ng Davao that time, maganda ang Davao, napaganda nila, credentials. Talagang hot na hot yung kanyang pangalan, pero sabi niya, I don't want it. Kumbaga wala siyang ambisyon maging presidente. But, the plan of God changes. Is it really the plan of God that changes? Or you have the change of mind? Pasensya naman. Kasi alam nyo na yung nangyari. Di ba? Eto kasi, no? Bakit ba siya kasi nag-react ng ganyan? Kasi ito po, sabi ng tatay niya, na-vlog natin to eh. Hindi nyo nga pinanood eh. Walang nanood eh, no? Nayari tayo ni YouTube. No? Panoorin nyo naman. Ayan, no? Sa Abante, una sa balita, noong November 17 lang, Inday Sara, magiging presidente. That's affirmative. Nasagot, no, sinabi ng kanyang ama, ha? Doon sa kanyang show, sa gikan sa masa, para sa masa, doon sa mga nauto ng inchik. Ha? Sabi niya, i-quote lang natin, it's all politics. Pangharas lang yung impeachment nga. Hawak ni speaker ang Congress ngayon. If the congressman will follow the speaker, go ahead. Impeach the vice president. You'll do her a favor. Alam niyo kung bakit? Tatakbo yang si Inday, maski walang partido, magiging presidente yan. Di ba? Affirmative, sabi nung tatay. No, ako, bibigyan ko lang kayo ng naratiba dyan. Haka-haka lang, marites lang, aking pag-iisip. Bakit nasabi to ng tatay? Bakit nasabi ng tatay? Sa imong ambisyon, huwag kang maging tambaluslos. Sabihin ko na kay Presidente Duterte, the once and mighty, fallen from grace. Sa imong ambisyon, huwag kang maging tambaluslos, former President Duterte.
This is affirmation from his part. Paano niya nasabi? Through his assessment. E nun nga pinipilit mo yung anak mo na tumakbo ng presidente, anong ginawa sa'yo? Sinuway ka. Galit ka. Diba? Sinabi niya pa, ayaw niyang pumunta dyan sa partido mong PDP Laban na kinuha niyo kay Coco Pimentel. Diba? Ang gulo-gulo niyo dyan. Diba? Kinontra ka ng anak mo pero nagkaroon kayo ng peace offering. O, evident naman yun nung sumalangit nawa ang kapatid po ng inyong former president, no? Nagkausap sila. Doon nga nasabi ni Sarah yung purpose niya sana sa kanyang CIF. Ayun. Nagalit ang tatay. Ayan. Diba? Baka nasabi rin doon ng kanyang anak na gusto niyang maging presidente. Pero, gagawa sila ng senaryo. Tulad po nito, it's all in God's plan. Yun ang naratiba. Tingnan niyo yung history ko. Ayaw ko ngang maging presidente. Pero nagang vice president ako kasi yun sigurong kagustuhan ng Diyos. Really? Did God tell you that one? Di po ba? Did God really talk to you na pumunta ka kay Gloria, sumapi ka sa Lakas CMD, bitawan mo yung hugpong? Sa palagay mo ba yun talaga? Ako nagtatanong lang, sa palagay nyo, yung ba talaga yun mga kababayan? Totoo ba in God's plan? Di ba? Ito pa. Ito mga kababayan ha. Ito kasi yan, di ba binasa natin yan? Yung nagre-react siya dun sa sinabi ng tatay niya. Binasag niya po eh. Pero kayo, maniniwala ba kayo diyan sa sinabi niya? It's all in God's plan. I-involve natin ng Diyos para at least safe ka. Ganun naman talaga. No? Huwag na tayong magpaka-hipokrito. We really want to do it, but para hindi naman ako sobrang ambisyoso, at hindi ako maging tambaluslos, I will say this. Pakiporito, lahat naman tayo nagsasabi ng ganyan. Gusto kong pumunta ng Disney World eh. No? Pero wala akong pera, mahal-mahal eh. Pero, in God's plan. Di ba? Kung gugustuhin ng Diyos, nanaisin ng Diyos, okay yan. Pero paano? Paano nanaisin ng Diyos? Di ba? It's in God's plan. Okay, I'll let it go in the hands of the Lord. Okay, gamit na gamit talaga si Lord. Kaya nga sabi ng Diyos, do not put my name in vain eh. Naku, makikriticize na naman tayo dito ng mga anti-Duterte, mga Duterte natics, yung mga anti naman, di na panonoorin to. Salamat naman po dun sa 500 na nanood nung video natin tungkol sa impeachment nito na chismis lang pala. Ewan ko kung ayaw nyo kay Duterte o ayaw nyo kay Castro. Kaya minsan ayaw ko na mag-topic ng kay BP kasi nasisira analytics natin kay BP. Mukhang sa totoo lang naisip ko eh. Two things eh. Either wala nang clout si BP Sara Duterte. Yung clout, yung power, wala nang hakot. O marami lang anti-Duterte dito sa channel natin. Pero hindi pa rin nila pinanunod. Anti-Duterte na nga kayo, ayaw pang panoorin. O yung Duterte natics naman, iniwan na ako. Kasi sabi nila, anti-Duterte na yan. O, di ba? Or, ayaw nyo lang kay Makabayang Black. Kaya, chipera yung video ni Tokis kay Duterte. pero sa isip-isip ko, yung number one, yung latter, yung clout ni BP Sara Duterte, humihina. Bakit? Because yung sa parte ng kanyang ama, yung nandoon sa samahan ng mga nautok ng inchik, sila po ang sumisira sa credibility and popularity of your BP Sara Duterte. Kaya ayan po, nagsalita na siya. Her statement niya is affirmation. She's leaving it to the hands of the Lord. In God's plan, in God's timing, no? There is always a time for every season. Di po ba? Maganda po yan. Magandang pakinggan. Saka dito, sinasabi niya, sinasabi to ng friend ko, si Hattori. Sa statement na binatawan ito ni BP Sara Duterte, this is saying, shut the F up. Doon sa mga kunwaring sumusuporta sa kanya. Doon sa kanyang ama. Shut the hell freaking up.
Yan po yan. Yan ang sasabihin ng friend ko. Yan ang assessment namin dyan. Siya na ang nagbigay ng statement. Wala akong ambisyon. Ayaw kong maging tambaluslos. pero, iaatang ko na. Iaabot ko na lang yan sa poong may kapal. It's all in God's plan. It's all in God's hand. It's all in God's timing. No? Nasa kanya, nasa Diyos na lahat. Ipapaubaya ko na sa Diyos kung ano ang plano niya sa akin within these 5 years. Kung sinasabi ng Diyos, tumakbo ka. Pero, wag naman sana ang Diyos na yon ay ang iyong ama. Wag naman sana ang Diyos na yon ay yung mga nandun sa mga nautok ng inchik. Di ba? Tama, mali. Di ba? Nung una, nung 2022, palagay ko, it's God's plan. Kasi sinuway niya yung kagustuhan ng kanyang ama. Ibig sabihin, naging adult siya doon. Naging mature siya. Nag-decide siya for herself. Palagay niyo, bakit hindi presidente ang kinuha niya? Kasi pag naging presidente siya, maraming susulsul sa kanya. Ayaw niya maging isang epitome na naging presidente ka lang dahil sa dikta ng iyong ama. Wala kang sariling desisyon. And that is called immaturity. Or di kaya natatakot ka lang sa iyong ama na may kamay na bakal. Ayaw mo ng ganun. Which is commendable for her part during that 2022. Sinuway niya ama niya eh. Di ba galit na galit nga ang ama niya? Sino kinampihan? Oh yun, si Bongo. Oh. Inchik pa rin. O ngayon, sabi niya, binutata niya yung ama niya. Na sinasabi ng tatay niya, affirmative, tatakbo yan, magiging presidente yan, maski na walang malakas na partido. O sinabi niya. Kung totoo to kasi sinabi niya na rin ito eh. Nung interview bago siya pumasok ng BP, if you can have that, no? So magagaling na researchers, yung video na yon. Sabi niya, wala akong balak na tumakbong presidente. Baka sa 2034. Bakit po 2034? Kasi during that time, nakalimutan nyo na ako. Di ba? Kasi yung iba, pinipilit siya eh. Ayaw niya nga. Ayaw niya. She wants to be a low-key politician. But a low-key that is working. Tingnan nyo yung ginawa niya sa Davao. Hanggang doon na lang sana ang gusto niya. And she wants to stay with her family. Maliliit pa ang anak niya. Ayaw niya sigurong maranasan ng mga anak niya yung vicious cycle of politics in their life. No? The atrocities, yung mga mongerings ng mga masasama sa politics. Ayaw niya. Pero these people believe that she can be a good leader. She can be a good leader, but gawin niyo munang mature siya sa politika. Tama tong decision nito. I commend her or applaud her. I don't have any ambition yet. Ha? Ito, hindi yet eh. Affirmative na to. She has no ambition to run. Ha? Ayan no? Hindi ko naman talaga ambisyon noon. O ngayon, sinabi ko noon na hindi ko gustong tumakbong presidente. Wala siya. Kaya nga nung sinabi ni Bongbong na siyang tatakbong presidente, o ikaw na. Di ba? Wala talaga eh. Pero napilitan nga po siya. Yun nga lang, wala na siyang magawa siguro sa kakaudyok. O ayan, sige. Pero hindi siya, ayaw niya eh. Sa aking opinion ha. Gusto niya lang as a low-key politician dun sa bayan niyang Davao. She wants to help her fellow Davaoenos. At alam niya siguro sa sarili niya, assessment niya. She is not politically mature yet. In a national stage. Sinasabi ko lang sa inyo, hindi sa local, kundi sa national. Kaso sa udyok nitong mga animal na ito, ayan. O ngayon, nakita niya. Sumasaw-saw pa yung ama niya. Parang ito yung magulang na ipinipilit pa rin ang gusto sa mga anak. Ayaw mo mag-nursing. Gusto mo maging stewardess, HRM, pero sa udyok ng iyong magulang. Parang gano'n analogy lang. Di ba? May gusto kang pakasalan. Talagang mahal na mahal mo, pero ito binigay ng magulang mo. Parang wala kang sariling desisyon. Kaya ito, nag-decide siya.
Ulitin ko. Ang statement na ito, sinasabi niyang doon sa kabilang kubol, doon sa mga hybrid opposition right now, shut the freaking mouth up. Huwag kayong makialam sa akin. Kaya kong panindigan ang lahat ng ito. Kaya huwag kayong maging spokespersons ko. Huwag kayong maging mouthpiece ko. Yan. Ayaw niya lang direktahin. Sinabi niya, wala siyang ambisyon. Kasi ayaw niyang maging tambaluslos. She give it all to God. Yan. Kaya kayo dyan na mga panay pa ang banat kay Martin. Para lang sabihin nyo, i-uplift nyo to. Si Sara Duterte, yan na. Shut your a-hole. Yung mga mababaho nyong bunganga, tama na yan. Sinabihan na kayo. Di ba? Tama, mali ako. Huwag kayong maging spokesperson o mouthpiece ng VP Sara Duterte. I think she knows what she's doing. No? Yung mga decisions niya, alam niya. Kaya huwag kayong makisawsaw sa kanya. Iniwan nga kayo niyan eh. Di ba? Ayaw niyang pumunta sa partido nyo. Tapos kayo ngayon, puro kayo sip-sip. Bakit? Wala na ba kayong clout? Mawawala ba kayo sa limelight pag nawala si Sara Duterte, hindi naging presidente, comes 2028? Meron pang 5 years ang VP Sara to prove her worth na hindi siya kakapit sa mga to. Kaso yung mga yon, yung mga nasulsulan ng inchik, panay pa rin eh, parang mouthpiece po eh. No, ano bang nyo? Ano bang pakay nyo? Baka kayo ang may interest. Ba ang interest nyo lang, pang sarili nyo lang, hindi para totoo sa bayan eh. Nagtatago lang kayo, no? Sa disguise na para sa kayo sa bayan, sa nation building, hindi po. Sinisira nyo, lalong-lalo na, ang VP Sara Duterte. Pasensya naman po sa mga anti-Duterte. Dito, sasabihin ko, I commend her. Maski na ako, sinasabi ko po yan. It's all in God's plan, lahat ng plano natin. If you're that spiritual or religious, if you still believe there's God. Now, if you don't believe there's God, then so be it. No? Bahala ka sa buhay mo. Di ba? Kung agnostic ka or atheist ka, I don't care. At wala ka rin pakialam sa aking belief. Di po pa. Ganun lang yan. Wala tayong pakialaman. Ano pa ang sabi niya nung natanong siya about her relationship to my ninong? The unbothered president, PBBM. Anong sabi niya? We're okay. Well, I believe that I still have the trust of President Ferdinand Marcos Jr. Correct! Di po ba? Tinatras po siya ng Pangulo. Bakit? Siya ang ginawang caretaker ng bansa. Mahal na mahal po yan ni PBBM. And remember, PBBM doesn't harbor any ill feelings. Wala po yun. Di ba sinabi niya yan? Wala. Ang tinitignan ni Pangulong BBM ko, ni Ninong, ni unbothered president, ay yung kakayahan mo na magtrabaho para sa bayan at sa mamayan, hindi yung personal interest mo lang. You put first the interest of the nation and your fellow men bago ang interest mo. Kaya nga pinagkakatiwalaan pa rin siya. Sinabi nga ng Pangulo, whether you like it or not, you're my BFF. Remember, narinig nyo yan sa isang talumpati. Whether you like it or not, I will be your number 1 BFF. What does it tell you? What it does tell you to my ninong, PBBM? Mainggit kayo, tinawag ko ng ninong si PBBM. Bahala kayo, sabihin nyo. Ngayon, ang suggest ko lang sana, I leave it into God's plan, God's hand, na sana naman, BP. Pansinin mo na si speaker. Love na love ka niyan. Para naman, mabutata natin, yung mga nandun sa kabilang kubol na mga naudyukan ng inchik, na okay kayong dalawa. Yun lang yung aking panalangin in God's plan. Di ba? Yun lang po, mga kababayan. So, wala pala siyang ambisyon na tumakbo for presidente sa 2028. Ayun yung niya, sinabi niya dito. So, she will leave it to God's plan. Maganda yan. Pero panghahawakan natin ito. No? For the meantime, ang plano ng Diyos lang sa kanya, diyan ka lang, BP. Pero pagdating ng 2027, baka nasa wishlist na ng Diyos, presidente ka. Aantayin natin. May isang salita ito, 'di ba? Sabi nga ni Andrew,
Ano yan? Bagong Pilipinas, bagong mukha. Ano yan? May isang salita. O, ayan. May isang salita to. Sana mapanindigan niya ito. And also, labanan mo. Harapin mo yung mga batiko sa'yo nitong mga makabayang block. Maintindihin yung tatay mo. Naghahanap na lang yan ng nagsi-second childhood na yata yan. Saka yung mga nandun sa mga naudyo ka ng inchik. O kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.